Paano ba maging commissioned officer sa PNP? Generally, may dalawang paraan para maging commissioned officer ka. Una ay rose from the rank. Ito yung mag-uumpisa ka as patrolman hanggang ma-promote ka as commissioned officer or lieutenant. Para nag-umpisa ka as patrolman, meron kang 7 ranggong pagdadaanan para maging officer ka. Para ma-promote, may mga eligibility and requirements na kailangan i-comply sa mga rank or group of ranks. May content pala ako kung paano ma-promote sa PNP. Kung gusto nyong malaman, click nyo na lang yung link sa comment section or click nyo yung link na nasa taas. Pangalawa naman ay lateral entry. Ang lateral entry ay provision sa batas or RA 6975 na nag-a-appoint ng mga commissioned officer para ma-fill upan yung mga vacant position sa line at technical service ng PNP. May dalawang klase ng lateral entry. Una ay lateral entry for line service officers. Ang mga line service officers ay mandated na mag-perform ng mga essential and purely police function. Example nito, crime prevention, law enforcement, investigation, at marami pang iba. Sa loob din ng line service officers, may dalang klase din ng lateral entry. Una ay Philippine National Police Academy. Ito yung mag-aaral ka at magte-training for 4 years. Pag nakagraduate ka, magiging commissioned officer ka. Gumagraduate sila sa ranggong police lieutenant. Pero bago ka makapasok dito, kailangan mo nga maipasa lahat ng cadet admission processing. Na-discuss ko na nga ito sa mga nakaraang kong content. May 3 phase ang cadet admission. Phase 1, ito yung application and PNP cadet admission test. Sa phase 2 naman, nakapaloob dito, neuro and psychiatric test, medical and dental exam, physical agility test or physical fitness test, body mass index, at drug test. Pagdating naman sa phase 3, ito ay yung final interview. Pag naipasa mo to lahat, magiging officer ka, at pag na-survive mo yung pag-aaral mo at training, ma-appoint ka as commissioned officer. Pangalawang klase naman ng lateral entry para sa mga line service officers, ito ay lateral entry ng mga in-service. Ibig sabihin nito, mga dati na silang police na non-commissioned officer. May pagkakataon din maging officer ang mga non-commissioned officer or yung mga nag-umpisa as patrolman. As a general rule, ang pwede nga lang dito ay yung may mga ranggong police staff sergeant. Ito nga yung pangatlong ranggo simula sa patrolman. Meron nga din itong qualifications and requirements. Ang mga requirements nga, una sa age up to 46 years old, kailangan maipasa ang qualifying exam. Meron kang eligibility. Example ng eligibility ay criminologist. Kailangan mo din maipasa yung neuropsychiatric exam, physical test, drug test, and etc. Tulad ng sabi ko kanina, kailangan dapat police staff sergeant. And last, dapat naipasa mo ng 2 consecutive yung physical fitness test ng PNP. So, ang physical fitness test ng PNP ay yearly. So, dapat sa 2 taon, pasado ka. Tapos na tayo sa lateral entry ng line service officers. Punta naman tayo sa pangalawa. Yan yung lateral entry through technical service officers. Ang mga technical service officers ay appointed dahil sa kanilang technical skills and competencies. Example nito, lawyers, doctors, nurse, ITs, criminologists, and etc. Pwedeng pumasok dito as civilian or nasa in-service ka na as long as meron ka nung technical skills and competencies na sinabi ko kanina. Pwede ka dito ma-appoint as police lieutenant and police captain. Depende sa technical skills and competencies na meron ka. Example ng technical skills and competencies na ma-appoint as police captain ay doktor at abogado. Kailangan mo din maipasa ang requirements and qualifications. Ano nga ba ang mga ito? At least 21 to 30 years old. Kailangan mo maipasa yung physical agility test or physical fitness test. Meron kang eligibility. Kailangan mo din maipasa yung neuro and psychiatric exam, physical exam, drug test, and etc. And lastly, yung mga person with highly technical qualification tulad ng doktor, dentist, nurse, engineer, lawyer, graduate of forensic science, IT, chaplain, and etc. Pwede din pumasok dito yung patrolman tulad ng sabi ko kanina na in-service and non-uniform police as long as ma-meet nila yung mga requirements. Dagdag ko lang, top priority pala dito yung mga top 10 sa kanya-kanya nilang licensure exam. So yun lang. Sana marami kayong natutunan. Kita-kita tayo sa next kong video. Kung may katanungan ka, comment mo na lang. Maraming salamat.